Minsan talaga nauulutan naming mag-asawa na dito magkape sa harapan namin habang pinagchitsismisan namin ng kapitbahay. Uy, walang ganun. Pero sa totoo lang, mas madami pang alam na chismis tong asawa ko kaysa sa akin, palibhasa nandito lang ako palagi sa loob ng bahay. Ang sarap-sarap talaga nitong tamales, kaya lang ayun nga lang napakahirap niyang balatan dahil doble-doble nga ang balot na dahon. Basta talaga may natitira kaming kanin sa gabi ay inilalagay ko kaagad sa ref, hindi ko na nga nilalagay sa isang lagayan at diretso lagay na sa ref kahit nasa kaldero pa. Katatapos-tapos ko nga lang maghugas ng mga pinggan at habang hindi pa nga umiiyak ang batang maliit ay nagsalang na nga din ako ng sinaing. Humihingi na nga din ng pagkain ng ate Rysel kaya kailangan ko na nga din magsaing. Ganun talaga yon, kahit na nakapagtinapay at nakapagkape na kami sa umaga, maya-maya lang kakain ulit siya ng kanin. Kahapon nga pagbukas ko nitong parcel ko ay sabi ko parang hindi matalas tong mga kudkudan, yung pala may nakabalot pang plastic. 3-in-1 basin nga ito, may kasama ng salaan at merong kasamang isang planggana at stainless na nga ito at saka yung kudkudan. At magagamit ko talaga to dito sa kusina. Bumili nga din ng manok ang asawa ko at ulam nga namin yan para sa hapunan, kaya hinugasan ko na nga muna at ilagay ko nga muna sa isang lalagyan at inilagay ko nga muna sa ref. At ang ulam naman namin para sa tanghalian ay etong ang tahong. Ang tagal-tagal na nga rin simula nang huli akong kumain itong tahong. Eto nga lang ang mahirap dito kapag lilinisan mo na, dahil kapag naglilinis nga ako nito, tinatanggal ko pa tong parang buhok, tapos eto mga puti-puti sa kanyang shell. Habang abala ako sa kusina, ang dalawa ko namang batang maliit ay andun lang sa salas. Wala din kasi si Ate Raisa dahil pumapasok pa nga siya hanggang ngayon. Hindi ko pa nga din napapaliguan ng dalawang yan at sabi ko nga pagkatapos ko na nga lang magluto. Tapos eto nga tinanda ko na mga pangrekado ko sa lulutuin kong tahong, kagaya na lang ng kamatis at sibuyas, bawang at saka luya. Hinuhugasan ko naman yung luya kaya hindi ko na nga lang tinatanggalan ng balat at pinipitpit ko na nga lang. Mas maganda nga sana kung malunggay ang ilalagay ko sa lulutuin kong tahong, kaya lang wala nga akong mahingian kaya bumili na nga lang ang asawa ko ng talbos ng dahon ng sili. At dire-diretso nga lang ang pagluluto ko habang hindi pa nga umiiyak ang aking baby Hartley. Kapag talaga nagluluto ako ng tahong, nilalagyan ko talaga ng Sprite para nga mas lalong masarap, tapos lalagyan ko nga lang din ng isang basong tubig. Maya-maya nga umiyak na nga itong si baby Hartley kaya kinarga ko na nga muna dahil nakakaawa talaga yung iyak niya. Maya-maya lang naman ay naluto na din kaya naghayin na nga ako para nga makakain na kami, at habang kumakain nga ako, heto nga't habol ng tingin itong si baby Hartley. Si Ate Rizel nga ang tagatanggal ng tahong sa shell kaya nakakakain ako ng maayos kahit nakarga-karga ko tong si Hartley. Pagkatapos namin kumain, pinaliguan ko na nga din silang dalawa at inuna ko nga tong si Hartley. May ginagamit nga akong cream dito kay baby Hartley at eto nga ang vegan cream from Unilab at ginagawa ko na nga din yung lotion niya. 2 beses ko na nga yan nagamit sa kanya at in fairness, hiyang naman sa kanya. Hindi naman to mabilis mauubos dahil kahit konti nga lang ang ilagay mo ay okay na. Kaya ginagamitan ko nga din ito si Ate Rizel at si Ate Raisa nga ay gumagamit din ito sa mukha niya. Yun lang naman ulit for today's video.